Hallelujah, 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 Hallelujah. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y sugong niya, upang sumainyo tuwinga. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapiling po natin, na kapwa nating mga deboto na nakikisa sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang ating Panginoong Jesus na nagpaparangal sa Ama. Niluluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Luwalhati, glorious mystery, mga misteryo ng luwalhati. Kailan ba natin masasabi na tayo ay maluwalhati? Kailan ba natin masasabing nagpaparangal na tayo sapagkat nagawa na natin yung mga dapat nating gawin? Ito'y katulad din ng tagumpay sa paningin ng tao. Kumbaga sabi nga po, yung sumakses ka na. Ha? Tuwing kailan mo ba masasabing sumakses ka na? Ito ba ay step by the step? O ito ba ay isang bagsakan lang, no? Na ikaw ay sumakses? Ano? Kapag ka ba natapos mo na yung mga assignments mo, sumakses ka na, nagtagumpay ka na, maluwalhati ka na. Kapag ka ba nakagraduate na yung mga pinapaaral mong mga anak mo, no? Masasabi mo na bang, ay, salamat sa Diyos. It's glorious mystery. Maluwalhati na ako. Natatapos ba yung pagiging magulang mo?
pag sila ay tapos na sa kanilang pag-aaral, kapag nagampanan natin lahat ng naiutos sa atin ng mga magulang natin, no? Nakapaghugas ka na ng pinggan, no? Nakapagwalis ka na ng bahay, nakapaglaba ka na, tapos na. Luwalhati na ba ito? Kapag mission accomplished po tayo, kadalasan dito natin ay kakabit yung luwalhati, yung pagtatagumpay, yung success sa buhay. Kasi nga, nagawa mo yung dapat mong gawin. Yun ay sa paningin ng tao. No? Sa karaniwang buhay, ito yung luwalhati para sa atin. Pero yan nga rin ba ang pakahulugan ng luwalhati o yung pagpaparangal na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus? Sabi po ni Saint Irenaeus of Lyons, sabi niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang taong namumuhay ng ganap. No? The glory of God is man fully alive. Sa tuwing kailan tayo namumuhay ng ganap, papaano ito? Ang mamuhay ng ganap ay ang matuklasan ng kahulugan, ay matuklasan ang kabuluhan ng ating buhay. At ang kalooban ng Diyos ang nagbibigay ng kahulugan at nagbibigay ng kabuluhan sa ating mga buhay. Kaya naman, ang sundin ang kalooban ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ang nagbibigay sa atin ng kaganapan ng buhay. At yan yung pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ngayong araw na ito, sinasabi niya, Ama, tapos na. Naganap ko na po yung dapat kong gawin, na iparangal na kita, na ipakilala kita sa kanila, naniniwala na sila na ang anuman ang sinasabi, tinuturo ko sa kanila ay totoo. Ang karangalan mo ay ang makilala kanila bilang iisang Diyos. Yeah? At lahat yan naganap ng ating Panginoon nang nagdaan siya sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pagkamatay. Kaya naman yung kanyang muling pagkabuhay ay tanda ng pagpaparangal ni Jesus sa Diyos, sa iisang Diyos na atin ding Ama. Kaya naman mga minamahal kong kapatid, kung titingnan nating maigi, simple lang naman ang kaluwalhatian para sa Diyos. Kapag ginawa natin ang nais niya para sa atin, nakikihati tayo sa kanyang kaluwalhatian. At ano ang gusto ng Diyos? Mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa kabutihan, at mamuhay sa pagmamahalan. Kapag maligaya tayo sa ating pagbibigay ng ating sarili, namumuhay tayo ng ganap. Sa gayon, ito rin yung pamamaraan natin para parangalan ang Diyos bilang ating Diyos Ama. Kaya kung sa ngayon, ikaw ay medyo nahihirapan na gumawa ng mabuti pero pinipili mo pa rin gawin ito, kung ikaw ay isang magulang na napapagod pero hihinto lang saglit pero tutuloy pa rin sa pagsuporta sa mga pangarap ng mga anak mo, kung ikaw ay isang anak, isang estudyante, nagsusumikap, nakakaramdam ng pagod pero lumalaban pa rin, ikaw ay isang empleyado na at times napapagod dahil sa traffic, sa dami ng trabaho, pero gumigising pa rin ng may ngiti sa labi at sinasabing magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Ito yung pamamaraan natin para bigyang parangal ang ating Diyos. Kasi tumutulad tayo sa ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong kapatid, ang ating modelo ay ang ating Panginoong Hesus. Si Hesus na sa kanyang buong buhay, ay namuhay ng ganap. Buong buhay niya, tinupad niya ng buong puso at kaluluwa ang kalooban ng kanyang Ama hanggang sa krus. Kaya ang muli niyang pagkabuhay tanda na ang Ama ay nalulugod sa kanyang anak. Naparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. At kung tayo ay mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, sa atin ding mga munting mga ginagawa, subukan nating parangalan ang Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito yung grasyang hilingin natin sa ating Panginoong Hesus ngayong gabing ito. Nawa, ay bigyan niya tayo ng kalakasan ng loob. Huwag lamang yung sundin ang nais natin, huwag lang yung mamuhay ng kulang, kung hindi mamuhay ng ganap. Maging kaluwalhatian tayo ng Diyos
sa pagsasabuhay ng kabanalan, pagmamahal at kabutihan.